Ang Besling College of the Philippines ang sinisisi ng isa sa mga magulang na namatay ng anak sa trahedya sa Tanay Rizal. Ikwinento naman ng ilan sa mga nakaligtas na estudyante na hindi umano sila pinansin ng driver nang sabihin nilang may kakaiba silang naamoy bago mangyari ang trahedya. Live mula sa Quezon City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Pia, tuloy pa rin ang klase rito sa Besling College of the Philippines, kaya isinagawa ang misa kaninang lunch break o tanghaling tapat at nakadalo ang maraming estudyanteng nakikiramay sa mga biktima ng trahedya. Nakadalo rin ang ilang mga survivor ng trahedya, pati ang mga magulang ng mga namatay sa insidente. Nagkaharap-harap sa misa ang mga survivor, mga kapwa estudyanteng nakikiramay at mga magulang ng mga estudyanteng namatay sa trahedya sa Tanay nitong Lunes. Matapos ang misa, nagkaroon ng pagkakataon si Maria Fe Pepito na makausap ang nakaligtas sa kaibigan ng kanyang namayapang anak na si Robert Kenneth. Sabi ni Raimundo na tagalan silang umalis noon dahil pinalitan ng bus ng Harana Tours na unang sinakyan nila. Sira daw po yung bus na yun, kaya lipat daw po kami sa makabilang bus. Gulat po kami, iba po yung bus. Puno na raw ang bus kaya naglagay ng folding chair sa gitna kung saan umupo si Robert Kenneth. Itong hilera po namin, yung girlfriend ko po ako, tapos yung kaibigan po si Charlie, patay din po. Ibig sabihin wala silang upuan na as in nasa gitna lang sila? Opo, parang upuan din po. Passenger sila, parang ganun? Opo, kasi may upuan din po na magpabayad ka ng ganun kamahal tapos chance passenger. Pero ang inakalang nasa kondisyong bus number 8, nagkaaberya habang bumabiyahe sa bandang Marikina. Tagal po nung amoy po ng bus eh. Lahat po kami naamoy na po yun. Pero sinabihan po talaga siya nung yung driver na itabi yung bus, hindi itinabi. Wala, hindi po nakinig yung bus. Nagsisigawan na po na amoy sunog po na goma yung sa loob po. Makalipas ang mahigit 30 minutong biyahe sa Tanay, nangyari ang sakuna. Biglang gumanon po yung bus, nagpanik na po lahat. Bakit hindi man lang siya tumalon o kasi nagkanangulong Wala po, nasa gitna po kasi siya eh. Hindi man lang niya pinatigilan na ng ulo niya. Wala na si Robert. Ibinunto ni Maria Fe ang sisi sa Besling dahil imbis na guro ay student leader lang ang gumabay sa mga estudyante. Totoo na wala kayong professor na kasama sa bus. Wala po. Pero para sa ilang survivor, Siyempre wala naman po dapat sisihin sa ganun siguro. Kasi trahedya yun eh. Nagka-technical issue lang po sa bus, kaya po wala po dapat sisihin po talaga. di nagpaunlak ng panayam ang Besling ngayong araw. Pero kahapon, itinanggi ng pamunuan na walang kasamang guardian o kinatawan ng eskwelahan. Medyo masama po rin ang loob namin na wala raw pong chaperon doon. That's not true. Actually, meron ho kaming dalawang staff pong nandiyan dyan. Yun nga ho ay bumigay na at yung isa po ay inoperahan. Inanunsyo naman ng LTFRB na bukas sa kanilang central office, ipamamahagi ng Panda Coach Tours and Transport Incorporated ang kanilang inisyal na tulong pinansyal sa pamilya ng mga biktima. Pinagdadala lang ang mga kaanak ng mga kaukulang ID. Pia, kaninang hapon ay nagtungo naman dito ang grupong Akbayan sa gawa ng kilos protesta laban sa Besling College of the Philippines. Pero alam mo, yung paglabas ng mga estudyante dahil labasan ang yung time na pumunta rito ang mga grupo ng Anakbayan ay sila mismo ang nagtaboy sa grupong nagpoprotesta at sinabi nila na wag na raw makisawsaw sa problema ng eskwelahan. Yeah? Cesar, yung mga requirements na ipinakita mo no, para dun sa mga namatayan, para mabigyan sila ng tulong, meron na ba yung mga kaanak na nagbigay na itong mga requirements na ito at naabutan na talaga ng tulong? Yung mga ilang kaanak na mga pumunta rito, bukod dun sa mga naiwang gamit dun sa nasirang bus, sa aksidente, ay naibigay na rin sa kanila. May mga binigyan na ng tulong. In fact, sabi ng Vice President ng Besling College of the Philippines, kahapon pa sinasabi nila na tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng tulong sa mga kaanak ng mga biktima, lalo na sa mga namatayan. At may mga patuloy na pumupunta rito mula kaninang umaga at ini-entertain naman ng mga staff dito at nabibigyan talaga ng tulong. Ayon na rin mismo yan sa mga kaanak ng mga biktima na nagtungo rito. Yeah. At Cesar, dun sa mga survivors, yung mga estudyante, halimbawa kanina, no, yung
na interview na nagkukwento rin. Kasi yung iba, di ba, meron ding kaakibat na trauma yan. So bukod ba doon sa hospitalization, meron bang debriefing process kung saan isa sa ilalim ang mga estudyante? At saka matanong ko na rin, Cesar, kung doon ba sa mga nakausap mo na estudyante, meron ba talagang nagsabi na may kasama nga silang guardian doon sa kanilang bus na sinakyan? Sa unang tanong mo, Pia, ang ginagawa ng pamunuan ng Bestling College of the Philippines ay nag-meeting na sila kahapon. In fact, sabi nila talagang kailangan nilang tutukan itong problemang ito dahil hindi lang isa, dalawa ang namatay na estudyante. At kailangan daw talagang sumailalim sa debriefing at counseling itong mga, hindi lang yung mga biktima, no? Yung lalo na yung mga survivor, kundi yung mga kaanak nila na hanggang ngayon ay naghihinagpis pa rin sa nangyari. Doon naman sa ikalawang tanong mo, mga 3 o 4 sa mga survivor na nakausap namin, ang sinasabi nila wala talagang kumbaga, guro na nandoon sa loob ng bus. Siguro, yung sinasabi ng pamunuan ng Bestling, ng VP ng Bestling College of the Philippines, sinabi niya kahapon na may pinadala sila na 2 na mag-guide sa mga estudyante na sumama dyan. Ang problema, Pia, 9 na bus yung ginamit, 9 na bus na pinuno ng mga estudyante ang pumunta roon sa papunta sana ng Tanay. Pero 2 nga lang ang pinadala. So, ibig sabihin nun, kung maghahati yun, 2 bus lang makakasakay. So, sa 7 buses na bumiyahe nung Monday, kumbaga, 7 ron ay walang mga chaperone na mas nakakatanda doon sa mga nakasakay na mga estudyante. Dahil mismo mga estudyante at survivor na ang nagsabi sa akin kanina na walang nagsasabi sa kanila, nag-guide sa kanila kung ano ang mga dapat gawin. Nung time daw na bago mangyari ang aksidente, ang ingay-ingay kasi nila, mga excited papunta sa training program na yan. At siyempre, resort yan, nag-e-enjoy yung mga estudyante. Yung iba naman puyat, yung iba tulog. Sa sobrang ingay daw, nagsisigaw na raw yung mga nasa likod na may nangangamoy na sunog na goma ng gulong. So hindi raw narinig naman nung driver mismo dahil napakalayo. Siguro dahil nga sa ingay daw. Pero kung sabi nga nung isang magulang na nakausap natin kanina na namatayan ng kanyang anak, ang sinasabi niya kung meron nga raw guro na nandoon sa loob ng bus or ng bus number 8 ay mapagsasabihan yung driver na ihinto muna at check-in kung may problema nga sa gulong nung bus number 8, Pia. Alright, maraming salamat, Cesar Apolinario.